to our regular Sunday service. So to start, we have the opening prayer of Sister LB. Magandang araw sa ating lahat mga kapatid. Manalangin po tayo para sa ating gawain sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po Panginoon dahil nandito naman po kami at muli po namin gagampanan ang aming gawain Panginoon sa araw na ito Panginoon. Na ito po Panginoon ang talagang inilaan mo para sa aming paghingi ng mga kapatawaran, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan. Maraming salamat po, Lord, sa pag-akay mo sa amin dito sa gawaing ito, Panginoon, sa Church of God in Christ Jesus. At Lord, maraming salamat po, Lord, sa aking mga kapatid na nandito, Panginoon, na umatin dito, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, sa oras na ito. Lalong-lalo na po, Lord, kay Brother Albert, Panginoon, at kay Brother Kobe na sila po, Panginoon, ang nagsusumikap para po makahanap ng mga banal na salita, Panginoon, na kanilang maipapaliwanag sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pamilyang ito, Panginoon, na inyong ginawang kasangkapan, Panginoon, para po sa maipaliwanag nila po sa amin, Panginoon, at maibigay po nila ang mga kaalaman, Panginoon, na inyong mga banal na salita. Ganon din po, Lord, maraming salamat din po, Lord, kay Sister Shirley, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil binigyan niyo po siya, Panginoon, ng lakas ng pangangatawan, Panginoon, at unti-unti po ninyo siyang pinapagaling, Panginoon, sa kanyang sakit, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, dahil nandyan kayo, Panginoon, na pinapakinggan ninyo ang aming mga panalangin, Lord. At kami po ay masaya, Panginoon, sa kanyang kalagayan ngayon, Panginoon, na nakikita po namin ang kanyang pagbabago, Panginoon. At naway matapos na po, Panginoon, ang kanilang bahay, Panginoon, para po magsama-sama na silang mag-ina, Panginoon, at ang kanyang mga apo, Panginoon, ang kanyang manugang, para magsama-sama na po sila, Panginoon, sa iisang bubong, Panginoon. Lord, hipuin niyo rin po, Panginoon, ang kasama ni Sister Shirley, para po maliwanagan po ang kanyang kaisipan at ang kanyang puso, Panginoon. At ilayo niyo rin po siya sa kapahamakan, Lord. Ganon din po, Lord, sila Sister Libay at Brother Randy, Panginoon, at ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Lagi niyo po silang gabayan, Panginoon. At maraming salamat din po, Lord, dahil pinapakinggan ninyo. Nandiyan kayo nga sa anytime, Panginoon, na nakikinig sa aming mga panalangin, Panginoon, para po sila ay bigyan po ng good health, Panginoon. At iligtas niyo po sila, Panginoon, sa kapahamakan. Huwag niyo po silang pabayaan, Panginoon, lalo na po si Brother Randy na nagmamaniho, Panginoon. Lagi niyo pong liwanagan ang kanyang dinadaanan, Panginoon. At ang kanilang buong pamilya, Lord. Ganon din po, Lord, si Brother Bert, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya, Panginoon, kanyang asawa, Lord. Pagalingin niyo po ng lubusan, Panginoon, para po maging masaya po sila, Panginoon, at wala na pong kahit na anong karamdaman, Panginoon. Ganon din po, Lord, ang aming mga kapatid sa Pilipinas, Panginoon. Lahat po ng mga kapatid namin sa Pilipinas, dito sa Church of God in Christ Jesus, Lord. Sila Sister Merly, Panginoon, sila Sister Joyce, at ang aming pang ibang mga kapatid, Panginoon, na kayo na pong bahala, Panginoon, kung hindi ko po sila mapapangalanan, Lord. Kayo po ang nakakaalam, Panginoon. Lagi niyo po silang gabayan, Panginoon, at lagi niyo po silang i-guide, Panginoon, sa lahat ng oras, Panginoon. At i-bless niyo po sila, Panginoon. Ilayo niyo rin po sila sa kapahamakan, Panginoon. Lord, hinihiling ko rin po sa inyo ang aking pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanila, Panginoon. Ang aking mga anak, Lord, aking mga apo, ang aking asawa at ang aking mga kapatid, Panginoon. Huwag niyo po silang pababayaan, Lord. Alam ko po, Lord, na kayo po ang higit na makapangyarihan na nakakaalam ng lahat, Panginoon. Inaabot ko na po sila sa inyo, Panginoon, ng buong buo, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanila.
Maraming salamat po, Lord, sa lahat ng mga blessings, Panginoon, sa araw-araw at sa pag-guide mo sa amin, Panginoon. Ganon din po, Lord. I-guide niyo rin po, Panginoon, si Sister Lucy, Panginoon. Alam ko po, Lord, na gustong-gusto niyang maka-attend, Panginoon, pero naintindihan po namin, Panginoon, kahit kayo po, Panginoon, naintindihan. Alam ko pong naintindihan ninyo siya, Panginoon, dahil dala-dalawa po ang kanyang inaalagaan, Panginoon. Hipuin niyo rin po, Panginoon, ang kanyang mga inaalagaan, Panginoon, si Alistair at si Joyce, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na may mangyayaring ini-accident, Panginoon, at walain niyo po, Panginoon, ang kanilang mga nararamdaman na sakit, Panginoon. Ganon din po, Lord, ang aking anak, Panginoon, sa Hong Kong, Panginoon. Lagi niyo po siyang i-guide, Lord. At nagpapasalamat po ako, Lord, sa kanyang mabuting amo, Panginoon. I-guide niyo po ang aking anak, Panginoon, para po matupad po niya ang kanyang pangarap para sa kanyang pamilya, Panginoon. Ganon din po, Lord, ang aking manugang, Panginoon, asawa ni Aileen, Panginoon. Naway makaalis na po siya, Panginoon. Alam ko po, Lord, na hindi niyo sila pinababayaan, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa akin, Panginoon, na hindi niyo pinababayaan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo pasasalamatan dahil alam ko po, Lord, na unti-unti na po akong nakakabangon, Panginoon. Kahit na po hindi pa permanente ang aking trabaho, Lord, pero alam ko po na unti-unti po akong makabangon, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga tulong, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Psalm chapter 1, verses 1 to 6, the way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sit in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruits in its season, and his leaf does not wither. In all he does, he prospers. The wicked are not so, but they are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the righteous, but the way of the wicked will perish. The words of the Lord. So now we'll be having the praise and worship song.
So we'll just have, we're going to have first the, yeah. Okay, sorry. It's praise and worship. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Papuri sa iyo, Panginoon, muli nandito naman po sa iyong harapan upang umawi sapagkat ang bawat isa sa amin ay nangangailangan at uhaw sa uhaw ang aming mga puso. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Hinihang kita makita, sa puso ko'y may ligaya. Pagkat alam kong narin ka, lagi kong kasama. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nayan ka, lagi kong kasama. Nauuhaw
So after the songs will be the inspirational talk of Sister Merly. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nagulat talaga ako. Inasign niyo kaagad ako. Pero at paano, meron akong ibabahagi sa inyo, mga kapatid. Ito yung yung talinhaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Babasahin ko po sa inyo. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya na isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simbolan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya ay makabayad. Lumuhod ng lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon, ay nakita niya ang isa niyang kapalingkod na may utong sa kanya na 200 piso. Sinakal niya ito at sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan niyo pa po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y pinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Pinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi niyo taos-pusong patatawarin ang inyong mga kapatid. Ang Kristiyano ay mga saksi ng pananampalataya sa katarungan. Nasaksihan ng mga alipin ang ginawang hindi makatarungang pagpapakulong sa kanilang kapwa alipin. Kaya agad nila itong ibinalita sa kanilang hari. Ito rin ang ating obligasyon sa pamumuhay natin dito sa mundo. Sa panahon natin ngayon, lahat ay saksi na dapat sumaksi sa pananampalataya at katarungan. Anumang ugali, pagpapahalaga, kinasanayang pananalita, at mga gawain, kung ito ay taliwas sa pananampalataya, ay nararapat na itama at iayon sa pamumuhay ng Kristiyano. Iyon ang dapat ginagawa ng lahat ng mga katiwala, lahat ng mga nananampalataya kay Kristo. Dito, parang ang pagkakaintindi ko,
anumang ginagawa nating kasalanan, ulit-ulit tayong pinatatawad ng Panginoon. Anumang kasalanan na ginawa natin, mabigat man o hindi mabigat man o mababaw lang ginawa natin kasalanan, ihingi natin lagi ito ng kapatawaran sa Panginoon. Sa tuwing tayo'y matutulog, bago matulog, humingi tayo ng tawad dahil hindi natin alam na kinabukasan kung tayo pa ay magigising, at least nakahingi tayo ng tawad. Ang mga tao, tayong lahat ay may karapatang humingi ng tawad sa Panginoon dahil laging nariyan siya handang magpatawad. Ako naman ay base din naman sa aking buhay, hindi naman ako mapagtanim ng sama ng loob. Minsan pa nga, kahit hindi ko kasalanan, ako pa nga ang nanghihingi ng sorry. Para lang mahimasmasan siya, yung mawala yung sama ng loob niya. Kung ano man yung nagawa ko, na wala naman akong na alam kong wala akong ginawang hindi maganda sa kanya, ako pang humihingi ng tawad. Kasi parang ang gaan sa dibdib mo, yung magpatawad ka na gusto mong yung wala kang iniisip na yung hindi ka mapalagay, hindi ka matahimik. Kaya ang ginagawa ko na lang, ganun, yung humingi ng sorry. Ang Diyos naman ay laging handa magpatawad all the time. Tayo lang lumapit tayo sa Kanya. Pero hindi porket ang Diyos ay lagi nagpapatawad, lagi tayong gagawa ng kasalanan. Hindi naman yata pwedeng ganun dahil oras-oras o araw-araw nakakagawa tayo ng kasalanan. Pero merong tao naman na mahirap magpatawad. Yung siguro yung sa bigat ng ginawa niyang kasalanan, yung kahit humingi sa kanya ng tawad, napatawad niya. Yung kumbaga parang labas lang sa ilong yung pagpapatawad niya, pero wala sa kanyang puso na naroroon pa rin yung sakit na ginawa sa kanya. Pero hindi dapat yung ganun. Tayo mga ang Diyos nga nakapagpatawad. Tayo pa kaya mga tao. Kaya wag natin kalilimutan sa tuwing tayo'y matutulog, yun ang gagawin natin. O kaya ora mismo na alam mong mali ang ginawa mo, humingi tayo agad ng patawad. Kung hindi naman sinasadya o kaya man lang sa isip, sa salita natin, na siguro yung sa pagsasalita natin, gawa ng galit, nakapagsalita ng hindi maganda, ihingi agad natin ng kapatawaran.
Kaya mga sa lahat ng mga ito po ang maging aral natin, ang magpatawad at patatawarin din tayo ng Panginoon dahil kung hindi ka magpatawad, hindi ka rin pinatawad ng Panginoon. Ito lamang po ang aking maibabahagi sa inyo mga kapatiran. Salamat po. Maraming salamat po, Sister Merly. So before we go to the gospel and the preaching, we're going to have the Sikhi first. Seeking first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. It shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be opened unto you. Hallelujah. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah.
Magandang araw po sa inyo mga minamahal na magulang at kapatid. At maraming salamat sa Panginoon sa muling pagbibigay sa atin ng pagkakataon na tulad nito na tayo ay makapagnilay sa kanyang mga banal na salita, sapagkat ang ating pong kapanahunan ngayon ay talagang kung minsan pong isipan ng tao ay mas nauukol sa mga bagay na makasanlibutan kaysa mga bagay na tungkol sa mga salita ng Diyos. At ako pinagpapasalamat sa Diyos dahil tayo binibigyan ng pagkakataon na tulad nito, na kahit na sa kabila ng ating pagiging busy sa iba't ibang uri ng bagay sa mundong ito, ay naipipilit pa rin natin na tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya magandang araw po riyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa ating mga kapatid sa UK at magandang araw sa mga kapatid nating makakatunghay ng kanyang mga banal na salita saan man dako kayo naroroon o saan man panig ng mundo. Yung pong pakikinig ng salita ng Diyos ay napakahalaga. At ako po'y naniniwala na kayo na mga nakikinig sa kasalukuyan ng kanyang mga banal na salita, ang Diyos po ang humihikayat sa tao upang magkaroon ng pagkakataon at panahon para makinig ng salita ng Diyos. Nakasulat po sa aklat ng Philippians chapter 2 verse 13, ito po ang sinasabi mga kapatid. Pakibasa mo nga, Kobe. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Ang sabi po rito, for it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. So makikita po natin dito sa mga talatang ito na ang Diyos po pala ang humihikayat sa tao upang makinig ng kanyang banal na salita. So kung kayo po ay nakakaramdam na parang gusto ninyo makinig ng kanyang mga banal na salita, yun po ang kumikilos po, tumatrabaho roon ay ang Diyos. At kung tayo naman po ay pinipigilan upang makapakinig ng salita ng Diyos, ay yun po na may trabaho ng kaaway ng Diyos ni Satanas. Kaya tayo po ay maswerte na tayo ay mayroong ganitong damdamin na tayo ay nais nating makinig ng kanyang mga banal na salita. Sa Biblia po ay mayroon pa rin mga nakasulat na kung saan yung mga taong talagang tunay na tinawag ng Diyos ay may panahon para makinig ng kanyang banal na salita. Nakasulat po yon sa aklat ng John chapter 8 verse 47. Ito po yung sinasabi mga kapatid. Whoever is of God hears the words of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. So sabi po rito, whoever is of God hears the word of God. Yun po kasing nakikinig ng salita ng Diyos, talagang sa Diyos po yun. At ang Diyos po ang humihikayat sa tao upang makinig ng kanyang banal na salita. Kaya kung kayo po ay nakakaramdam sa inyong sarili na gusto ninyo makapakinig ng salita ng Diyos, yun po ang kumikilos doon ay ang Diyos. Sapagkat siya po ang humihikayat sa tao upang makinig ng salita ng Diyos. Pakibalik mo nga uli roon sa 8:47. Ang sabi po rito, whoever is of God hears the word of God. Kaya yung pong mga tunay na tinawag ng Diyos talagang may panahon na makinig ng kanyang mga banal na salita. Whoever of God hears the word of God. Ang sino mang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kung mapapansin po ninyo yung katagang hears o nakikinig,
yun po ay parang tawag doon sa English ay present progressive o patuloy, continually hearing the word of God. Yun po ang kahulugan noong nakikinig ng salita ng Diyos. Kung babanggitin po rin nakinig, ay parang minsan lang siyang nakinig. Pero ang binabanggit po rito, whoever is of God hears the word of God. Ang sino mang sa Diyos ay nakikinig. Ibig sabihin, patuloy ang kanyang ginagawang pakikinig ng salita ng Diyos. At ito pong mga taong ito ang tunay na sa Diyos. Hindi lamang nakinig ng isang beses, kundi laging nakikinig, patuloy, continually hearing the word of God. Yun po yung malalim na kahulugan noon. Kagaya rin po yun noong sinasabi sa aklat na Revelation chapter 1 verse 3 na ito ang sinasabi. Revelation chapter 1 verse 3. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. Ayan, ang sabi po rito, mapalad ang mga taong bumabasa. Ibig sabihin, merong continuous action of reading. Laging nagbabasa. Mapalad ang mga taong bumabasa, hindi bumasa, kundi bumabasa. Ibig sabihin, patuloy ang kanyang pagbabasa. At mapalad din ang mga taong nakikinig, nang ibig sabihin, patuloy ang kanyang pakikinig. So kung iyan po ang nasa ating kalooban, yung patuloy na pagbabasa at yung patuloy na pakikinig, yun po ay gawain ng Diyos sa mga taong kanyang tinawag. Kaya sabi sa aklat ng Philippians chapter 2 verse 13, uulitin ko po. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. So, yan po ang trabaho ng Diyos. For it is God who works in you. Ang Diyos po ang gumagawa upang tayo ay makinig. Both to will and to work for His good pleasure. So, this is the work of God. You are here and you are now listening the word of God because it is God who works in you. Ang Diyos po ang tumatrabaho noon. Kaya tayo nagkakaroon ng desire na makinig ng salita ng Diyos. Yun po'y trabaho ng Diyos. So, at yan po yung aming iniaanyaya sa inyo dahil yan din pong desire to share with you the work of God. It is also the work of God. Trabaho rin po ng Diyos yung aming pagnanasa na maiparating sa inyo ang kanyang mga banal na salita. So makikita po natin in the absence of God, ay palagay ko po hindi ninyo ako makikita rito sa lugar na ito. Nakikita po ninyo ako ngayon na nangangaral ng kanyang banal na salita sapagkat ang desire na nagtulak sa akin ay trabaho po ng Diyos yun. At kayo rin po naman na kayo'y nakikinig dyan ay the same desire na ginawa ng Diyos sa bawat isa sa inyo upang kayo'y makinig ng kanyang banal na salita. Pero doon po sa Revelation chapter 1 verse 3, pakiulit mo uli Kobe at basahin mo uli ng buo. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. Ang sabi po rito, mapalad yung bumabasa, ibig sabihin continually reading and continually hearing the word of God, and who keep, yung nag-iingat ng mga bagay na kanyang narinig at mga bagay na kanyang nabasa. For the time is near. Who keep what is written in it. Yung pag-iingat po ng salita ng Diyos, napakahalaga po yun.
Ang ibig sabihin po noon, hindi tayo makikinig ng pasok sa kanang tenga at lalabat sa kaliwa. Kundi ang mga salita po ng Diyos dapat nating ikip. In what way that we are going to keep the Word of God? In what way? Paano natin ikikip ang salita ng Diyos? In what way? Kasi tayo po mga Kristiyano, madalas nakakapakinig ng salita ng Diyos. Madalas tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Where are we going to keep the Word of God? Basahin po natin sa aklat ng Proverbs chapter 3 from verse 1 and 2. Ito po ang paraan ng pagkikip ng kanyang commandments. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. Ano pong sinasabi rito sa aklat ng Kawikaan o Proverb chapter 3 verse 1, My son, do not forget my teaching. So the Bible or God is telling us not to forget His teaching. Huwag nating kalimutan in what way that we are going to retain His teaching in our mind. But let your heart keep my commandment. Ang tama pong pag-iingat ng salita ng Diyos sa ating isip at sa ating puso. Bakit po sa puso kailangan? Why is it that we have to keep the Word of God in our heart? Bakit po kailangan doon sa puso ingatan ang kanyang mga banal na kautusan? Why? Why is it that heart is very important? The same thing na sa gospel na binasa ni Sister Merly ay gayon din kung hindi kayo magpapatawad ng mula sa inyong puso. Itatakwil ka pala ng Diyos kung hindi ka matututong magpatawad sa kanyang puso. Dito naman binabanggit, but let your heart keep my commandments. Bakit sa puso niya pinaiingatan? Bakit hindi ba sa pakinggan na lang natin at pagkatapos lumabas tayo ng simbahan, kalimutan na natin yung kanyang mga salita, balik na ulit tayo sa dating buhay natin? Kasi po, hindi itinuturo kung saan iingatan ang salita ng Diyos. Why is it that God is insisting us to keep His commandment in our heart? Why? That is a big question mark. Because if we only know where to keep the commandments of God, ang salita po ng Diyos very powerful. It will create changes in our attitude if we properly keep His commandment in our heart. Bakit sa puso? Kasi ganito po mga kapatid. Sa lahat ng parte ng katawan ng isang tao, ang puso ang tinitingnan ng Diyos. Hindi sa pisikal na kaanyuan tumitingin ng Diyos, kung hindi sa puso. Basahin po natin sa aklat ng 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ito po ang sinasabi. But the Lord said to Samuel, Do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. So, it is very clear, my dear brothers and sisters, in this particular verse, we will be able to understand how the heart of man is very important to our God. Ito po ang sinasabi, But the Lord said to Samuel, Do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. Ito po'y sinabi kay Samuel ng Diyos, one of the prophet of God, Samuel, ang nagsalita po yan Diyos, kasi nireject si Haring Saul. Ang sabi po rito, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees. Hindi po kagaya nating tao na tumitingin sa kisig, sa ganda, sa puti ng balat, sa itim ng balat, o anumang uri ng kaanyuan ng isang tao. Hindi po ganyan ng Diyos. Meron pong tao pag makisig ang kanyang kausap,
ay mabait siya. Meron pag maitim naman at sarat ang ilong, medyo suplada siya o suplado siya. Hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos po ay hindi kagaya ng tao na tumitingin sa panlabas na anyo. For the Lord sees not as man sees. Man looks on the outward appearance, and that is true, my dear brothers and sisters. Sometimes we consider very much the outward appearance of man. But in the case of God, it is different. But the Lord looks on the heart. Our heart is very important to the Lord. Kung ano laman ng ating puso, yan po ang sinisiyasat ng Diyos. Kaya ang Diyos po, hindi natin pwedeng pagtaguan. Hindi natin maaari sabihin, ay, hindi naman alam ng Diyos, ako'y basta a-attend. Kahit na ang iyong layunin sa loob ng gawain ay ikaw ay magnegosyo, ikaw ay kung ano man ang gusto mong gawin sa loob ng gawain, wala naman nakakaalam noon. No, my dear brothers and sisters, pag pumasok ka sa tunay na gawain ng pananampalataya sa Diyos, alam niya ang motive ng iyong puso. Because God is not like a man na nakikita yung outward appearance. God look straight to the heart. So ang puso po ng tao ay napakahalaga at diyan po niya sinasabi na ingatan yung kanyang mga kautusan. Balik natin ulit doon sa Proverbs chapter 3 verse 1. Ang sabi po roon, pakibasa mo uli, Kobe. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. So yan po yung proper place where we keep the commandments of God. Kaya every now and then that we are listening the word of God every Sunday, please, my dear brothers and sisters, the best place to keep His commandments is in our heart, in your heart, in everybody's heart. Why in heart? Bakit sa puso dapat ingatan ang kanyang mga kautusan? Bakit? Kasi kapag ka po sa puso iningatan ang kanyang mga kautusan, sabi nga ni Sister Merly, kung hindi kayo magpapatawad, sabi sa huling bahagi ng kanyang binasa, nang mula sa inyong puso, ay ganun din ang mangyayari sa inyo. Ang puso ng isang tao ay napakahalaga, mga kapatid. Sa pananampalataya sa Diyos, ang puso natin ang gusto niya na ma-clean up o malinis. Doon po sa aklat ng Salmo, chapter 51, Psalm chapter 51, verse 9 or 10, hindi ko tiyak yata yung verse. Verse 10 pala. O, pakibasa mo, Obi. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Nung po magkasala si Haring David na kanya pong ipinapatay si Urias, one of his general, because of the wife of Urias, si Bathsheba, ay nag-commit si Haring David ng very grave iniquities or sin against God. Kaya nung po siya'y pinagsabihan ni Nathan na tungkol sa kanyang ginawang karumal-dumal sa kay Urias, ay nagsisi po siya. At sinasabi nga po rito na, sabi niya rito sa pakikiusap sa Diyos, dahil siya'y nagkasala, sabi rito, create in me a clean heart. Bakit puso ang binanggit ni David na ipinakikiusap niya sa Diyos na linisin ng Diyos ang kanyang puso? O create in me a clean heart. Likhaan mo ako ng malinis na puso. Why clean heart? Kasi ang puso po, ang laman yan, yan ang napakarumi sa lahat ng parte ng katawan ng isang tao. Kuminsan po sinasabi ng iba, ang una raw natutunaw kapag nasa stage ng decomposition, ang katawang namatay na isang tao ay mata. Pero dahil daw po iyan ang makasalanan, ang mata.
Hindi po. Ang talagang mayor na makasalanan sa kaibuturan ng puso ay sa isang tao ay ang puso. Kaya mababasa po natin yan sa aklat ng Mateo chapter 15 verse 19. Makikita po natin itong pangkaraniwang laman ng puso ng isang tao. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. Ang sabi po rito, for out of the heart, mula daw po sa kaibuturan ng puso, diyan nagmumula ang masamang kaisipan, evil thought. Yung masamang kaisipan, yung parang gustong pumatay ng isang tao, gustong magnakaw, gustong manloko ng kanyang kapwa, evil thought, diyan po sa puso nagmumula. Akala po kasi na iba sa isip lang. Pero sa puso po pala nagmumula ang masamang kaisipan. Ang puso po natin na naglalaman ng iba't ibang uri ng karumihan at kasamaan, yan po ang naghahatid sa ating isipan ng masasamang kaisipan. So nakalagay po rito, for out of the heart come evil thought, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. Ito po kasi yung laman ng puso ng isang tao. In general po, binanggit dito, evil thought. Napakaraming masasamang iniisip. Pero iyan po lahat ay galing sa isang masamang puso. So ang puso po ng tao ay pinaka-importante at napakahalaga sa Diyos. Napakahalaga po sa Diyos. Ang sabi po rito, evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander, ay ito po talaga nagpaparumi sa isang tao. Basahin mo sa verse 20. These are what defile a person, but to eat with unwashed hands does not defile anyone. So ito po sabi niya, this what defile a person. Ito po ang nagpaparumi sa isang tao. Hindi po yung pagkain ng hindi naghuhugas ng kamay. Hindi po yan na nagpaparumi sa isang tao. Kundi yung nasa sa puso ng isang tao, ito po ang nagpaparumi sa isang tao. Kaya nga po ang sabi ni David, create in me a clean heart. Why? Kasi inaccept niya na ang laman ng kanyang puso ay adultery. Nakiapid siya sa asawa ni Urias, one of his general during his time. So inadmit niya na marumi ang kanyang puso. Kaya sabi niya, create in me a clean heart, O God. Likhaan mo ako ng mabuting puso, O Diyos. Isang bagong puso ang hinihiling ni David because he committed a grave sin against God. Napakabigat ng kanyang ginawang kasalanan. So the very question to each and every one of us, my dear brothers and sisters, our heart is very important to God. And that is the place where we have to keep the commandments of God. Yan po ang lugar na kung saan natin dapat na ingatan ang kanyang mga banal na salita. Why is it that the commandments must be kept in our heart? Bakit po kailangan sa puso natin ingatan ang kanyang mga banal na salita? Bakit? Sapagkat umiepekto po ito sa lahat ng ating mga ginagawa sa ating buhay. Kaya pag nakakita ka ng isang taong mapakiapid, mayroon siyang mapakiapid na puso. Kapag ang isang tao ay chismosa, meron siyang chismosang puso. Kapag ang isang tao ay magnanakaw, meron siyang magnanakaw na puso. Everything that we are doing in our everyday life reflects to the heart of man. Nagre-reflect po yon kung anong laman
ng ating puso. At iyan po ang nais ng Diyos, na palitan yung murder, evil thought. Gusto ng Diyos palitan sa kaibuturan ng ating puso. Ano naman ang ipapalit natin? Bakit napakahalaga ang puso ng isang tao? Upang siya mabago, upang siya baguhin. Ano po ba ang dapat na gawain? Ingatan ang kanyang mga banal na salita. Keep His commandments in our heart. Yun ang sinasabi sa Proverbs chapter 3 verse 1. At tayo po, kapag iningatan natin sa kaibuturan ng ating puso ang kanyang mga salita, lumalayas po yung evil thought, lumalayas yung murder, lumalayas yung pagnanakaw, lumalayas ang pagpatay, every bad things ay maaalis sa kaibuturan ng ating puso if we keep His commandments in our heart. Ang panlaban po sa tawag dito, sa anong tawag doon sa pag nakagat ka ng aso, sa rabies, ay meron pong gamot na anti-rabies ba yun? Yan po yung iginagamot sa mga nakagat ng mga makamandag na hayop. So kapag ka po kasalanan ng pag-uusapan at yung ating mga ginagawang mali, ang antidote po riyan ay salita ng Diyos. At paano tatalab ang salita ng Diyos? Kailangan po kasi ito'y makapasok sa puso. Kahit naman po literal na bagay. Ang halimbawa po tayo'y mayroong sakit. At tayo po ay niresitahan ng doktor na iinom tayo ng gamot. Ang gamot po na ating iniinom, madadigest yan sa ating digestive system. At ito po'y dadalahin sa ating puso upang ang ating puso mag-distribute sa iba't ibang parte ng ating katawan, sapagkat ang trabaho po ng puso ay parang motor na siyang nagdi-distribute ng mga bagay na ating kinakain upang dalahin sa iba't ibang parte ng katawan. Ganon din po sa ating spiritual na katayuan. Kapag ang puso ng isang tao ay nawala ang evil thought, murder, o anything or any bad things, etc., etc., ay nalilinis po yan ng salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ang panlinis. At yan ang antidote sa ating evil thought, sa mga ginagawa nating masasama. Basahin nga natin uli yung 15:19 ng Matthew. Pakibasa mo nga uli. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. So ito po yung mula sa puso. Ito ang dating laman ng ating puso. Evil thought, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. Yan po yung laman ng mga puso na isang tao. At yung pong evil thought, napakalawak po noon. Marami pong nasasaklaw ang evil thought. Kasi ang evil thought po, ito ang, this is the workshop of evil. Yung ating isipan is the workshop of evil. Diyan po kumakatha ang ating isipan ng mga masasamang bagay. Diyan po nakakatha. Ngayon, ang layunin ng salita ng Diyos, kaya sabi niya, keep my commandments in your heart, ay upang maalis ang mga evil thoughts na ito, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, and slander. Kaya nga po, ang panlinis sa salita ng Diyos ay ang kanyang mga banal na salita. Yan po ang mabisang panlinis sa masasama. Basahin po natin sa aklat ng John chapter 15 verse 3. Ito po ang sinasabi. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Ayan po ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad.
Kasi lagi po araw-araw tinuturuan ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang mga alagad ng mga salita ng Diyos. Ang sabi niya, already you are clean because of the word that I have spoken to you. Ano raw po ang nakakapaglinis ng ating puso? Yung salita ng Diyos. Kaya we are always inviting you to join with us, to listen to the Word of God, to hear the Word of God, because it has the power to cleanse our attitude, bad attitude, our thought, our heart, mainly our heart. So, yan po ang aming ipinapaanyaya sa bawat isa sa inyo. Ang salita po ng Diyos ang siyang panlaban sa lahat ng masama. And the Word of God, if you keep it into your heart, is really proven to be very powerful. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos, my dear brothers and sisters. At yan po ang ginamit ng mga unang lingkod ng Panginoon upang kanilang malabanan ang lahat ng tukso sa kanilang buhay. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng awit o ng Psalm. Psalm 119 verse 11, ito po sinasabi. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Bakit po gusto ng Diyos na ang kanyang mga salita ingatan natin sa ating kaibuturan ng ating puso? Ang sabi po rito, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. So, yung pong pangkontra sa kasalanan ay ang salita ng Diyos. At ang salita po ng Diyos dapat ingatan sa kaibuturan ng ating puso. Kaya sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa John chapter 15 verse 3, you are already clean because of the word that I have spoken to you. So kayo po'y laging makikinig ng salita ng Diyos upang tayo po ay patuloy na linisin ng kanyang mga banal na salita sa ating mga maruming kaisipan, sa ating mga kaisipang pakikiapid, pagnanakaw, paninirang puri o anumang bagay na masama sa atin. Palitan natin ang salita ng Diyos. Palayasin natin ang mga karumihang ito sa kaibuturan ng ating puso at tanggapin natin ang kanyang mga banal na salita upang ito mamugad at maghari sa kaibuturan ng ating puso upang mailayo tayo ng mga salita niya sa kasalanan, and ultimately or finally we will receive the salvation of our soul. Sa bandang huli tayo po ay makakasama ng Panginoon sa kaligtasan. Now my dear brothers and sisters, gusto ko na talakayin ng kaunti yung binasa ni Sister Merly kanina. Alam po ninyo mga kapatid, mahirap yung impromptu speech o yung magsasalita ka ng biglaan kasi without any preparation. At yan po nagaganap sa aking buhay. I never prepare my preaching. Hindi po ako nagpe-prepare. Pero tama po naman yung sinasabi ng banal na kasulatan na talagang ang Diyos ay marunong na ginagawa po niyang handa tayo. Basta tayo lang magtiwala, manampalataya at magtiwala sa Diyos, ay talaga pong ginagawa ng Diyos na hindi tayo mapahiya kapag tayo ay tumitindig sa kanyang pangalan. Ang sabi po rito sa aklat ng Lucas chapter 12 verse 11 and 12, ito po sinasabi, pakibasa mo ako. Luke chapter 12 verse 11 and 12. And when they bring you before the synagogues and the rulers and authorities, do not be anxious about how you should defend yourself or what you should say, for the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say.
Ayan ang sabi po ng Panginoon na hindi raw po tayo dapat na mag-alala sa kung ano ang ating sasabihin. Yan din po sinabi niya sa Matthew chapter 10 verse 19. Whenever they deliver you over, do not be anxious on how you are to speak or what you are to say, for what you are to say will be given to you in that hour. Matthew chapter 10 verse 19. Ang sabi po rito sa Luke 12:11, and when they bring you before the synagogue and the rulers and the authorities, do not be anxious about how you should defend yourself, what you should say. At sa verse 12, for the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say. So, kung tayo po'y merong pananampalataya sa mga salitang ito ng Diyos at tayo nagtitiwala na ang kanyang banal na Espiritu ay kumikilos sa bawat isa sa atin, I think the Word of God is really very powerful. Kasi naranasan ko po sa akin sarili, kapag ako po'y nag-prepare ng aking sasabihin, lalo po akong walang masyadong masabi. But if I rely completely to the Holy Spirit, ay mas lalo po akong maraming nasasabi, mga kapatid. Na kung minsan I cannot even understand why it happened in my life. Matagal na rin po akong nagsasalita ng tungkol sa salita ng Diyos. But I think it is more better for me not to prepare. Mas okay sa akin yata yung hindi ako mag-prepare ng aking mga sasabihin. And I completely rely through the guidance of the Holy Spirit. Alam po ninyo yung Holy Spirit ay talaga pong kumikilos sa buhay ng isang tao na talagang sa Kanya nagtitiwala. Kahit po sa ating pananalangin, kung minsan po hindi natin alam kung paano tayo mananalangin. And on that very hour, you will be surprised that the Holy Spirit is guiding you on how to pray. Kaya yan po yung aking karanasan. Basahin natin sa aklat ng Romans chapter 8 verse 26. Ito po ang sinasabi, mga minamahal na magulang at kapatid. Likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Alam po ninyo, ang banal na Espiritu tumutulong sa atin sa ating kahinaan. Halimbawa, ang ating kahinaan ay magsugal. Ang kahinaan natin ay maglasing. Kapag tayo po ay nanalangin sa banal na Espiritu at hiniling natin ang kanyang patnubay, ang sabi po rito, likewise, the Spirit help us in our weakness. Tayo po kasi kapag tayo nagumon sa isang uri ng bisyo, yan po'y nagiging weakness natin o ating kahinaan. But the Spirit of God is always willing to help us if we will pray for Him. Kung tayo po'y mananalangin at hihilingin natin ang patnubay ng banal na Espiritu in that very hour, ang ating pong kahinaan ay Kanyang bibigyan ng kalakasan upang mapagtagumpayan yung mga tukso na nakapaligid sa ating buhay. So mahalaga po yung laging pananalangin sapagkat ang Espiritu po ng Diyos ay makapangyarihan. Diyos po yun. Basahin nga natin sa aklat ng Ephesians chapter 6 verse 17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Alam po ninyo, ang salita po ng Diyos ay inihambing sa isang tabak, sa isang espada. At sabi nga po sa ibang talata ng Biblia, magkabilang talim na espada o tabak na magkabilay talim. And take the helmet of salvation and the swords of the Spirit,
which is the Word of God. Ano raw po yung source of the Spirit or the Holy Spirit? It is the Word of God. Ang espada po o ang tabak na ginagamit ng Diyos upang putulin at alisin at iproning ang ating buhay ay walang iba kundi ang kanyang banal na salita. Kaya wag po kayong magtatampo at ikagagalit kung sinasabi ng salita ng Diyos, huwag maglalasing. Bakit po? Kasi ito po'y tabak ng Espiritu ng Diyos na nais niyang baguhin ang ating buhay. Alam po ninyo sa ating paglalasing, ang ating pong sinisira ay yung ating atay. Masyado po na kapag pumasok ang alcohol sa ating katawan, sinisira po nito yung atay kasi yung atay ang nag-neutralize ng mga chemical sa ating katawan. Kaya yung ating mga gamot na ating iniinom ay ni-neutralize ng ating atay. Kaya masyado pong lumalaki ang trabaho ng atay natin kapag tayo ay inom sa umaga, inom sa gabi, inom sa hapon o anumang oras na tayo laging inom ng inom. Nagkakasakit pong iba sa atay at nagkakasakit sa baga sapagkat mainit po ang alak na sumisira ng baga ng isang tao. Kaya nga po yung isang tao na mahilig mag-inom ay meron po silang tinatawag na suicidal tendency. Yung mga tao naman mahilig manigarilyo ay meron din pong tinatawag na suicidal tendency. O yung tendency ng pagpapatiwakal. Hindi lamang po yung mga tao naghihiwa ng kanilang mga pulso o nagbibigti ang mayroong suicidal tendency. Ano man pong bisyo na alam naman nating sumisira ng ating katawan at patuloy nating ginagawa, we are having suicidal tendency. At sa isa pong Kristiyano, hindi dapat magkaroon ng ganitong tendency na patayin mo ang templo ng banal na Espiritu because in the Bible, our human body is the temple of the Holy Spirit. Kailangan pong alisin natin ang paninigarilyo, alisin natin ang pag-inom ng alak, alisin natin ang paggamit ng mga droga because we are destroying the temple of God. And the temple of God is our body. Basahin natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16. 1 Corinthians chapter 3 verse 16, ito po sinasabi. Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? 17. If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy and you are that temple. So kung tayo po ay merong bisyong pag-iinom, merong bisyong paninigarilyo, we have to stop doing that, my dear brothers and sisters, because you are killing yourself. Pinapatay po natin ang ating sarili, which is according to the Bible is God's temple. We should make it holy. And sabi po rito, for God's temple is holy. Why is it become holy? Why? Why is it become holy? Because this is the temple of the Holy Spirit. It is the temple of the Holy Spirit that makes our body holy. If we receive the Holy Spirit through our baptism and through our listening the Word of God, it becomes the temple of the Holy Spirit. And if you are trying to kill that, to destroy that temple, we are committing grave sin to God. Because we are not the owner of our body. It is the property of God which was given to us. So we must make a good use of this temple which is our body. Kailangan gamitin natin ang katawang ito sa kabanalan at sa kabutihan, hindi sa pagpapatiwakal, sapagkat ang pag-inom ng alak ay pagpapatiwakal.
That is suicidal tendency. Drinking too much wine is having suicidal tendency as well. So, ano man bagay na sumisira sa katawan ng isang tao, maging ito man ni drugs, ay we are almost at the point of committing suicide, my dear brothers and sisters. So, iyan po ay magandang aral ng Panginoon. Always remember that our body is the temple of the Holy Spirit. And we are accountable. We will be accountable of what we have done to our body. Whether it is good or whether it is bad. It is better to do good. Basahin natin sa aklat ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10. The Bible says, First Corinthians, tama. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. So it is very clear, my dear brothers and sisters, we will be accountable for anything that we have done to our body, whether it is good or evil. Anuman ang ating ginawang mabuti at masama sa ating katawan, which is the temple of the Holy Spirit, we will be accountable for that. Kaya nga po, kung ang ating katawan ay nilagyan ng maraming alak at nilagyan ng maraming usok, I will be accountable for that, my dear brothers and sisters. That is why we would like to have an advice to each and every one of you. Do not drink excessive wine, do not drink too much wine, and do not smoke, because you are killing your body. You are killing yourself. You are committing suicide, my dear brothers and sisters. Do not use drugs, because you are committing suicide. And that is against the commandments of God. So, it is very clear. Huwag kayong magalit sa akin sapagkat ito ay turo ng Panginoong Hesukristo. Hindi po ito turo ko na kayo po ay ayaw ko lang na paiinumin ng alak. Ayaw ko po na hindi ko po nais na kayo ay tawag dito yung pakialaman yung inyong buhay. Pero utos po ng Diyos yan, huwag natin sirain yung ating katawan, which is the temple of the Holy Spirit. Basahin natin yung kay Sister Merlin na kanyang binasa, Matthew 18 verse 21 and the following. Matthew 18. Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me, and I forgive him? As many as 7 times? Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 70 times 7. Tuloy-tuloy. Therefore the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. When he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. And since he could not pay, his master ordered him to be sold, with his wife and children and all that he had, and payment to be made. So the servant fell on his knees, imploring him, Have patience with me, and I will pay you everything. And out of pity for him, the master of that servant released him and forgave him the debt. But when the same servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii, and seizing him, he began to choke him, saying, Pay what you owe. So his fellow servant fell down and pleaded with him, Have patience with me, and I will pay you. He refused and went and put him in prison until he should pay the debt. When his fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed, and they went and reported to their master all that had taken place. Then his master summoned him and said to him, You wicked servant, I forgave you all that debt because you pleaded with me.
And should not you have had mercy on your fellow servant, as I had mercy on you? And in anger his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. So, yan po ang istorya, yung parable. Kasi usually, our Lord Jesus Christ is telling a parable to His disciple. At yan po naman ay kahit sa Old Testament, inihula na pagdating ng ating Panginoon Jesucristo ay siya'y magsasalita ng parable sa kanyang mga tinuturuan. Sabi nga po rito sa aklat ng Psalm 78 verse 3. Verse 2 pala. Verse 2 and 3. I will open my mouth in a parable, I will utter dark sayings from of old, things that we have heard and known, that our fathers have told us. So, hula po yan na sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo ay magsasalita siya ng mga parable. And this is one of the parable of our Lord Jesus Christ. Yung binasa ni Kobe kanina. At ako po'y natutuwa na ito'y isa sa tinalakay ni Sister Merly sa kanyang inspirational talk na kailangan daw po tayo'y matutong magpatawad sa ating kapwa na nagkasala sa atin. Ang tanong ni Saint Peter, how many times that I'm going to forgive my brother who sinned against me? 7 times? Ano ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi ko sinasabing 7 beses or 7 times, but 77 times. Talagang ibang-iba po ang kaisipan ng Diyos kaysa kaisipan ng tao. Ano po? Kasi sinasabi po ni Saint Peter, ulitin ko nga uli yung binasa ni Kobe. Matthew chapter 18 verse 21. Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me, and I forgive him as many as 7 times? Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. Mas iba po pala yung pamantayan ng Diyos talaga kaysa tao. Kaya pala ang tao may salita na, ay hindi ko anyo mapapatawad kasi ako'y fed up na. Ay sa Diyos po, hindi nagsalita si Kristo na fed up na. Ang Diyos po kasi yung term na fed up ay hindi po yung term ng Panginoon eh. Kaya ang sabi ni Pedro ay, makapitong beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala? Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, hindi ko sinasabi sa iyo na makapitong beses lang, kundi 77 beses. Ano? 77 times. Talagang ibang kaisipan ng Diyos kaysa kaisipan ng tao. Kasi talagang mas mataas talaga isipan ng Diyos. Basahin po natin sa aklat na Isaiah chapter 55 verse 10. Ito po sinasabi. For as the rain and the snow come down from heaven and do not return there, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater. Itaas mo nga sa 8, Kobe. Verse 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. So, iyan po ang sinasabi. Talagang magkaiba ang isipan ng Diyos sa isipan ng tao. Kay Pedro, 7 times lang. Pero sa Diyos, sa Panginoon Jesucristo, sabi niya, hindi ko sinabing 7 times lang, kundi 77. Sabi ng Panginoon dito sa Isaiah chapter 55 verse 8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Iba talaga ang kaisipan ng Diyos kaysa kaisipan ng tao. Ang tao mayroong salita na fed up na ako. Hindi ko na siya maring patawarin. At sa Diyos po,
yung sinasabing hindi na kayang patawarin ng tao, sa Diyos napapatawad pa rin. Meaning, mas mataas talaga ang pasensya ng Diyos kaysa pasensya ng tao. Ang Diyos, sa istorya ng parable, yun po yung master. Pinatawad ng servant kasi talagang nagsisisi yung servant. Pinatawad. Ang problema ay pagkaalis ng servant, nakasalubong yung kanyang kapwa servant sa daan na may utang sa kanya. Siningil niya at hindi niya pinatawad. Magkaiba po ang kaisipan ng Diyos kaysa kaisipan ng tao. Sa Biblia, yung alibughang anak, nilustay ang kabuhayan ng kanyang ama sa mga sugal at sa masasamang babae, pero nung nagkagutom, bumalik siya, tinanggap pa rin siya ng ama. Napakataas po ang mercy, napakataas ang habag ng Diyos kaysa sa tao talaga. Mas maawain talaga, pambihira ang awa ng Diyos kaysa sa tao. Mapakalawak ang awa ng Diyos. Ang sabi po rito sa aklat ng Psalm 103 verse 11. Psalm 103 verse 11, ito po sinasabi. For as high as the heavens are above the earth, so great is his steadfast love towards those who fear him. Tingnan po ninyo ito. For as high as the heavens are above the earth, kung gaanong kataas ang langit sa lupa, so great is his steadfast love toward those who fear him. Napakataas talaga ang kalidad ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Napakataas. Kaya palakayan takpan lahat ng pag-ibig ni Kristo ang lahat ng ating nagawang kasalanan. Because ibang kanyang isipan, for my thought is not your thought. At ang kanyang kung ganong kataas ang langit sa lupa ay gayong kataas ang pag-ibig ng Diyos sa mga taong may takot sa Kanya. Very high, napakataas ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal. Alam po ninyo mga kapatid, kaya tayo hindi makapagpatawad because lack of love. Ang kulang sa atin mga kapatid, kaya tayo hindi marunong magpatawad sa ating kapwa, ay dahil sa kawalan ng pag-ibig. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ang isang magulang, kapag ang kanyang anak ay nagkasala, kahit na nga mabigat na kasalanan na nagawa ng kanyang anak, napapatawad ng magulang. Why? What is the secret? Why is it na ang isang magulang ay napapatawad ng kanyang anak kahit na mabigat ang ginawang kasalanan? Because the parents love his son or daughter. Mahal ng magulang ang kanyang anak, kaya kaya niyang patawarin. The same thing with us, my dear brothers and sisters. Hindi tayong matutong magpatawad sa mga tao nagkasala sa atin because we lack love from God. Kulang tayo sa pag-ibig. Ay ano po ba sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-ibig? Dapat nga po ang pag-ibig ang manguna sa atin kasi that is the great commandments of God, ang pag-ibig. Pag ang pag-ibig po ay nanlamig, ay hindi na makapagpatawad ang isang tao. Basahin po natin na tayo talagang dapat na mamuhay sa pag-ibig. Basahin natin sa aklat ng Mark chapter 12 verse 29. Pakibasa mga ako. Jesus answered, the most important is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. So alam po ninyo, yan ang nagkukulang sa atin.
lumamig na yung ating pag-ibig sa ating kapwa, lumamig na rin ang pag-ibig natin sa Diyos. Kaya nangyayari, in the absence of love to God and love to our fellow men, it will be very hard for us to forgive. Mahirap po tayo magpatawad kapag hindi tayo marunong magmahal sa Diyos at magmahal sa ating kapwa. The secret on how to forgive our brothers who sins against us so many times is if there is love in our heart. Kung may pag-ibig tayo sa ating puso sa Diyos at may pag-ibig tayo sa ating puso sa ating kapwa, may pag-ibig tayo sa ating kaaway, mapapatawad natin ang lahat. Because it is the teaching of our Lord Jesus Christ to love our enemy. Ibigin ang ating mga kaaway. Yung pag-ibig na yan sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa, yan ay masusumpungan natin kung ating isinasabuhay ang kanyang banal na salita. Pero kung hindi natin ikikip ang greatest commandments na ito, na ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong isip, ang puso po, kagaya na nasabi ko sa inyo kanina, ay napakahalaga sa Diyos. And it is to where God's love should be stored. Yung pong pag-ibig sa Diyos, yung ating puso, yan ang dapat na ating paglagyan ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. At kung ang ating puso'y puno ng pag-ibig at pagmamahal, walang bagay na hindi mo kayang tanggapin, walang bagay na hindi mo kayang patawarin na ginawa sa iyo ng iyong kapwa. The secret to all of this is to have God's love, yung pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Even to our enemies, we have to love our enemies. Basahin po natin sa aklat ng Matthew chapter 5 verse 43 and the following. Basahin natin mga kapatid. You have heard that it was said, "You shall love your neighbor and hate your enemy." But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Tuloy. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Kung gusto po natin na tayo maging perfect, you therefore must be perfect. Ang sabi ro sa 48, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Gusto ba ninyo na kayo'y maging perfecto, walang bahid dungi sa paningin ng Diyos? Yan po naman ang ating hinahangad, mga minamahal na magulang at kapatid. Ito ang ating pinapangarap na tayo ay we are going to perfection. The same with the perfection of our Lord Jesus Christ. That is why we are always listening the commandments of God or the teaching of our Lord Jesus Christ. Dahil we are going to perfection. We want to be perfect. But the question is how to become perfect. The question is how to become holy. The question is how to become perfect. Ilagay natin uli sa 43, verse 43. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Yan po yung utos nung una. 44. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. 45. So that you may be sons. If you want to become a sons of our Father in heaven, we have to do that. So that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and send rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you,
Kung iniibig mo lang, yung umiibig sa iyo. What reward do you have? Gusto ba ninyo ng pagpapala? Gusto niyo ng kaligtasan ng inyong kaluluwa? We must learn how to love our enemy. Do not even the tax collectors do the same? 47. And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? You therefore must be perfect, as your heavenly Father is perfect. Doing the commandments of God is going to perfection. And number one commandments of God, we must love God with all our mind, with all our soul, with all our heart, and with all our strength. And the second is, love your neighbor as you love yourself. This is the greatest commandments that will lead us to perfection. This is the greatest commandments that if it is present in our heart, we can forgive our brothers and sisters. We cease to forgive because there is lack of love in our heart. Why is it that God is teaching us to love our enemies? And how we will be able to love our enemies? Paano natin iibigin yung ating kaaway? Ito po ang turo ng banal na kasulatan. Romans chapter 12 verse 19. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. 20. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. So yan po sinasabi, to the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. Papatayin mo ba ang kaaway mo? No. Pag siya'y gutom, pakainin mo. Pag uhaw, painumin mo. Give him something to drink. You can only do that if you have love in your heart. Loving God and loving our neighbor. That is the secret in order to forgive. There is no forgiveness if your heart is full of hatred. But if it is full of love, love of God, and love of other people, even loving our enemy, we can forgive. And it is the best way to forgive, my dear brothers and sisters. May the grace and love from our Lord Jesus Christ be upon us all, now and in the days to come. Amen. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso, kaluluwa ang siyang nagtulong sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawa.
Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong urang sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa hapong ito na ang bawat isa, Panginoon, na lumalapit sa iyo, Panginoon, ay ginagamit mo, Panginoon. Marami pong salamat sa mga taong ginagamit mo, at ito po ay sang-ayon sa iyong mga kautusan, Panginoon. Sa taong ginagamit mo, Panginoon, lalo ang nag-aabit pa, Panginoon, sa iyo, tamang-tama sa aming mga pinag-aaralan sa hapong ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang pamilyang ito, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Ang mga salitang binibitawan ninyo, Panginoon, ay tumutugma sa aming pag-aaral, Panginoon. Kaya, Panginoon, marami pong salamat. At ito po, Panginoon, ay totoo pong kayo'y gumagamit ng mga taong nararapat upang kayo'y pagpurihin, Panginoon. Kaya, Panginoon, marami pong salamat sa nagbibigay ng mga parangal sa iyo, Panginoon, na kayo, Panginoon, ay kumikilos sa bawat isa, higit sa espiritual na pamumuhay, Panginoon. Panginoon, sa hapong ito'y kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Nagpapasalamat sa iyong awat habag, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Sa iyong mga biyayang walang hanggan, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, pinalalago mo po, Panginoon, ang aming espiritual na pamumuhay. Panginoon, ako po'y taos-pusong nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, na ang bawat isang nakikinig sa iyo, Panginoon, ay natututo ng dahil sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga ginagamit mo si Brother Albert, Panginoon. Marami pong salamat sa kanya, Panginoon, na totoo pong kaming lahat ay kumikilos, Panginoon. Nalalaman namin ang katotohanan, Panginoon. Panginoon,
Kami po'y taos-pusong nagpapasalamat at nagpapakumbaba sa iyo. Nawa, Panginoon, ang naririto sa hapong ito, Panginoon, ang nakikinig at ang mga sumusubaybay sa aming gawaing Church of God in Christ Jesus, Panginoon, ay iyo pong gabayan at patnubayan. Bigyan po kami, Panginoon, ng mahabang buhay, Panginoon, na upang ipagpatuloy namin ang aming pagmamahal, ang iyong mga salitang walang hanggan, Panginoon. Panginoon, itinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang may mga karamdaman, Panginoon, ang kanilang mga buong pagkatao, Panginoon, ang buong katawan nila, Panginoon, na iyo pong ang kanilang mga ugat na dumadaloy sa kanyang pangangatawan, Panginoon, na ito po'y linisin mo, Panginoon. Ang lahat ng kanilang nararamdaman, Panginoon, ay ito po'y iyong bigyan ng kagalingan ang bawat isa, Panginoon, na sumusubaybay sa gawain ito, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Pagalingin mo po sa iyo silang lahat, Panginoon, na nais na makipag-isa sa iyo, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat. Kayo po ang aming Panginoon na kami nagtitiwala at maniniwala, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang nararanasan namin sa kasalukuyang ito, Panginoon, ay alam po ninyo, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo. Dahil kayo po, Panginoon, ay punong-puno ng awat habag sa mga taong naglilingkod sa iyo. Higit sa lahat, Panginoon, ang mga taong naliligaw sa mundong ito, Panginoon, ay hipuin mo po sila, Panginoon. Magkaroon sila ng pananampalataya upang sila'y matuto, Panginoon, at upang makamtan nila ang buhay at ang buhay sa ngayon at ang buhay na walang hanggan. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon, ay kami po iyong patawarin, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, na kayo'y kumikilos sa bawat isa sa hapong ito, Panginoon. At alam po ninyo, Panginoon, kung ano ang aming nasa puso, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy kami maglilingkod sa iyo, Panginoon, at patnubayan mo po kami, Panginoon. Pagkalooban mo po kami, Panginoon, ng kalakasan at kaligtasan sa pang-araw-araw namin pamumuhay, Panginoon. At marami pong salamat sa buhay na walang hanggan. At nawa, Panginoon, ito po'y iyo pong pakinggan ang aming mga dalangin, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ay ang aming mga hinihiling, Panginoon, at hindi na po kayo, Panginoon, nagsasawang humingi sa iyo, Panginoon, ang pagpagpalang walang hanggan. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Let's sing, thank you, Lord. I come before you today, and there is one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you did to me. For all the
Picture, picture.